Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming lolo at lola. Ramdam na ba ninyo ang tindi ng init ng tag-araw? Dito sa Pilipinas, lalo na sa buwan ng Mayo, talagang umaabot sa sukdulan ang init ng panahon. Hindi lang ito basta pagpapawis, kundi isang seryosong hamon sa ating kalusugan, lalo na sa atin na nasa gintong edad. Alam nyo ba na ang matinding init at pataas na humidity ay maaring magdulot ng panganib tulad ng dehydration, heat stroke at maging ang pagbabago sa ating blood pressure? Kaya naman, napakahalaga na maging handa tayo at malaman ang mga simpleng paraan para maprotektahan ang ating sarili. Sa video na ito ng Gintong Edad, hindi lang tayo magbibigay ng mga payo, kundi mga praktikal at abot kayang solusyon para manatili kayong malamig, komportable at ligtas sa loob ng inyong tahanan ngayong tag-init. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para lang mapawi ang init. Mayroon tayong paraan na madali ninyong magagawa gamit lamang ang mga bagay na nasa paligid ninyo o madaling bilhin. Manatili po kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil ang bawat tip ay mahalaga para sa inyong kapakanan. Simulan na natin. Ang una nating panangga laban sa init ay ang ating suot. Napakahalaga na pumili tayo ng tamang damit at tila ngayong tag-init. Bakit po? Dahil ang ating balat ang unang nakakaramdam ng init at ang damit natin ang direktang nakadikit dito. Kapag ang suot natin ay makapal o masikip, mas nahihirapan ang ating katawan na magpalamig. Ang init ay naiipon sa loob at mas madali tayong pawisan at mainitan. Kaya naman, ang payo namin ay magsuot ng mga damit na maluwag at gawa sa light-colored na tela. Bakit light-colored? Dahil ang mga kulay na mapusyaw tulad ng puti, light blue o pastel colors ay sumasalamin sa sikat ng araw, hindi tulad ng madidilim na kulay na sumisipsip ng init. Ito ay parang may natural na reflector ang inyong damit. Sa tela naman, pinakamainam ang cotton o linen. Ang mga telang ito ay breathable, ibig sabihin, hinahayaan nilang makapasok at makalabas ang hangin sa inyong balat. Nakakatulong ito para mabilis matuyo ang pawis at hindi kayo mangati o magkabungang araw. Iwasan ang mga sintetikong tela tulad ng polyester na hindi gaanong breathable at mas nakakapagpainit. Kung maaari, magsuot din ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon pero siguraduhin na maluwag pa rin para protektahan ang balat mula sa direktang sikat ng araw, lalo na kung kailangan ninyong lumabas ng bahay kahit saglit. Tandaan, ang ginhawa sa damit ay ginhawa ng buong katawan. Ang pangalawang paraan ay ang paggamit ng inyong bahay mismo bilang natural na pampalamig. Hindi natin kailangan ng aircon sa lahat ng oras kung marunong tayong mag-estratehiya sa pagpapahangin. Ang susi dito ay ang cross ventilation o ang pagpasok at paglabas ng hangin sa iba't ibang parte ng bahay. Bakit po ito mahalaga? Dahil ang nakulong na init sa loob ng bahay ay mas nagpapataas ng temperatura at nagiging sanhi ng pagiging maalinsangan ng kapaligiran. Paano ito gagawin? Sa umaga, bago pa man uminit ng husto ang araw, buksan ang lahat ng bintana at pinto para pumasok ang sariwang hangin at lumabas ang init na naipon sa gabi. Pero pagdating ng tanghali, kapag tirik na ang araw at mainit na ang labas, mas mainam na isara ang mga bintana at kurtina, lalo na sa mga bahagi ng bahay na direktang nasisikatan ng araw. Bakit? Para hindi pumasok ang matinding init mula sa labas. Sa hapon, kapag lumamig na ang hangin, buksan ulit ang mga bintana, lalo na yung magkakaharap, para makapasok ang sariwang hangin at mailabas ang init na naipon sa buong maghapon. Maaari rin kayong maglagay ng basang tuwalya o kumot sa harap ng bukas na bintana o sa isang fan. Kapag dumampi ang hangin sa basang tela, nagiging mas malamig ang hangin na pumapasok sa inyong silid. Ito ay isang
simpleng trick na nakakatulong ng malaki para maramdaman ang lamig nang hindi gumagastos sa kuryente. Subukan niyo po ito at siguradong gagaan ang pakiramdam ninyo. Ang pangatlong paraan ay tungkol sa hydration o ang sapat na pag-inom ng likido. Alam nating lahat na mahalaga ang tubig, pero ngayong tag-init, mas kailangan natin ito. Bakit? Dahil sa init, mas mabilis tayong mawalan ng tubig sa katawan sa pamamagitan ng pawis. Ang dehydration o pagkaubos ng tubig sa katawan ay mapanganib lalo na sa mga senior dahil maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkapagod at pagtaas ng blood pressure. Minsan, hindi lang tubig ang kailangan kundi mga inumin na may dagdag na sustansya at talagang pampalamig. Kaya naman, bukod sa regular na pag-inom ng tubig, subukan din ang mga natural na inumin na abot kaya at masarap. Ang buko juice ay isa sa pinakamabisang natural electrolyte drink na nakakapagpalamig at nakakapagpalit ng nawalang mineral sa katawan. Ang calamansi juice naman na mayaman sa vitamin C ay nakakapagpalamig at nakakapagpalakas ng resistensya. Maaari rin kayong gumawa ng sagod gulaman na hindi lang masarap kundi nakakapagpawi rin ng uhaw. Kung gusto nyo ng mas simple, lagyan lang ng hiwa ng pipino o lemon ang inyong tubig para mas maging refreshing. Mahalaga rin na umiwas sa mga inuming may caffeine tulad ng kape at soft drinks na nakakapagpa-dehydrate. Tandaan, ang sapat na pag-inom ng likido ay hindi lang pampalamig, kundi proteksyon din sa inyong puso at iba pang organo. Ugaliing uminom kahit hindi pa nauuhaw, lalo na sa umaga at hapon. Ang pang-apat na paraan ay may kinalaman sa ating kinakain. Alam niyo ba na ang ating pagkain ay may malaking epekto sa temperatura ng ating katawan? May mga pagkain na nakakapagpainit at meron din namang nakakapagpalamig. Ngayong tag-init, kailangan nating piliin ang mga pagkain na makakatulong para manatiling malamig ang ating pakiramdam. Bakit po? Dahil ang pagtunaw ng mabibigat at matatabang pagkain ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya mula sa ating katawan na nagpapataas ng internal na init. Kaya, mas mainam na kumain ng mga pagkaing madaling tunawin at mayaman sa tubig. Ano-ano ang mga ito? Ang mga prutas tulad ng pakwan, melon, pinya at pipino ay napakabisang pampalamig dahil sa mataas na water content nito. Maaari rin kayong kumain ng mga gulay tulad ng lettuce, repolyo at ampalaya na nakakatulong din sa pagpapalamig ng katawan. Sa halip na mabibigat na karne, subukan ang mga light meals tulad ng sinigang na isda o gulay na mayaman sa sabaw at gulay. Ang sabaw ay nakakatulong sa hydration at ang init ng sabaw ay nakakapagpawis na siyang natural na proseso ng pagpapalamig ng katawan. Iwasan ang mga pagkaing maanghang, matatamis at mamantika dahil ang mga ito ay nakakapagpainit at nakakapagpataas ng blood sugar. Sa halip na kumain ng maramihan sa isang upuan, mas mainam na kumain ng maliliit na porsyon ng mas madalas sa maghapon. Sa ganitong paraan, hindi masyadong mapapagod ang inyong digestive system at mananatiling mas magaan ang pakiramdam ninyo. Ang ikalimang paraan ay napakasimple ngunit napaka-epektibo. Ang malamig na paliligo o pagpupunas ng katawan. Bakit po ito nakakatulong? Dahil ang tubig ay may kakayahang sumipsip ng init mula sa ating katawan. Kapag ang balat natin ay dumampi sa malamig na tubig, bumababa ang ating core body temperature na nagbibigay ng agarang ginhawa mula sa init. Ito ay lalong mahalaga sa mga senior dahil ang ating katawan ay hindi na kasing epektibo sa pag-regulate ng temperatura kumpara nung bata pa tayo. Paano ito gagawin ng ligtas? Hindi kailangan ng sobrang lamig na tubig. Sapat na ang maligamgam o malamig-lamig na tubig na hindi nakakagulat sa katawan. Kung hindi naman kayo makaligo, ang pagpupunas ng katawan gamit ang basang tuwalya ay malaking tulong na.
Mag-focus sa mga bahagi ng katawan na madalas pawisan o kung saan malapit ang mga ugat sa balat tulad ng leeg, kilikili, pulso at singit. Ang pagpupunas bago matulog ay nakakatulong para mas maging mahimbing ang inyong pagtulog dahil mas malamig ang inyong pakiramdam. Pero tandaan, mag-ingat sa pagligo. Gumamit ng non-slip mats sa banyo at siguraduhin na may hawakan o suporta para maiwasan ang pagkadulas. Ang kaligtasan ay laging una. Ang simpleng pagligo o pagpupunas ay hindi lang nakakapagpalamig, kundi nakakapaglinis din ng balat at nakakatulong para maiwasan ang bungang araw at iba pang skin irritation na dulot ng pawis at init. Ang ika-6 na paraan ay tungkol sa pag-iwas sa direktang init at pagpili ng tamang oras para sa ating mga gawain. Bakit po ito mahalaga? Dahil ang direktang sikat ng araw, lalo na sa tanghali, ay ang pinakamalakas at pinakamapanganib. Maaari itong magdulot ng heat exhaustion at heat stroke na seryosong kondisyon para sa mga senior. Ang ating katawan ay may limitasyon sa kung gaano karaming init ang kaya nitong tiisin at ilabas. Kaya kailangan nating maging matalino sa pagpaplano ng ating araw. Paano ito gagawin? Kung maaari, iwasan ang paglabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ang mga oras na pinakamatindi ang sikat ng araw. Kung kailangan talagang lumabas, magsuot ng sombrero, payong at light-colored na damit. Sa loob ng bahay, manatili sa mga bahagi na hindi direktang nasisikatan ng araw. Kadalasan, ang mga silid na nasa hilaga o silangan ay mas malamig. Maaari rin kayong gumawa ng mga light activities sa umaga o hapon kapag mas malamig ang panahon. Halimbawa, magdilig ng halaman sa umaga o maglakad-lakad sa parke paglubog ng araw. Iwasan ang mabibigat na gawain na nakakapagpawis ng sobra. Kung nagpapahinga kayo, siguraduhin na nasa lugar kayo na may maayos na ventilasyon. Ang pagpapahinga sa tamang oras at pag-iwas sa direktang init ay hindi lang nakakapagpalamig, kundi nakakatulong din para mapanatili ang inyong enerhiya at maiwasan ang pagkapagod. Ang ika-7 paraan ay ang paggamit ng mga simpleng DIY o do-it-yourself na pampalamig at ang pagbibigay halaga sa pahinga. Hindi nyo kailangan ng mamahaling appliances para lang lumamig. Bakit po? Dahil may mga simpleng paraan na abot kaya at epektibo na makakatulong sa inyo na manatiling komportable. Ang init ay nakakapagpapatuyo ng ating enerhiya. Kaya ang sapat na pahinga ay mahalaga para sa ating katawan at isip. Paano ito gagawin? Kung may electric fan kayo, subukan ninyong maglagay ng palanggana ng yelo sa harap nito. Kapag umihip ang fan sa yelo, ang hangin na lumalabas ay nagiging mas malamig. Ito ay isang murang alternatibo sa aircon. Maaari rin kayong maglagay ng basang tuwalya sa inyong leeg, pulso o sa noo. Ang mga bahaging ito ay may malalaking ugat na malapit sa balat. Kaya mabilis na lumalamig ang dugo kapag nilagyan ng malamig na compress. Maghanda rin ng hand fan o pamaypay na laging daladala. Ang simpleng pagpapaypay ay nakakatulong para gumalaw ang hangin at mabawasan ang init sa inyong mukha at katawan. Bukod dito, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pahinga. Ang init ay nakakapagpababa ng enerhiya, kaya ang pagtulog ng sapat o pagsingit ng maikling siesta sa tanghali ay nakakatulong para makabawi ang katawan. Siguraduhin lang na ang lugar ng inyong pahinga ay malamig at tahimik. Ang pagpapahinga ay hindi lang para sa katawan, kundi pati na rin sa isip para hindi kayo masyadong ma-stress sa init. Ang panghuli at pang-8 paraan ay ang manatiling konektado sa inyong pamilya at mag-ingat sa mga senyales ng heat stress. Bakit po ito napakahalaga? Dahil ang mga senior ay mas vulnerable sa epekto ng init at minsan hindi natin agad nararamdaman ang mga unang senyales ng panganib. Ang pagiging mag-isa,
ay maaaring maging hadlang sa mabilis na paghingi ng tulong kung sakaling may maramdaman kayo. Kaya ang komunikasyon at pagiging mapagmatyag ay susi sa kaligtasan. Paano ito gagawin? Regular na makipag-ugnayan sa inyong mga anak, apo o kapitbahay. Sabihin sa kanila ang inyong kalagayan at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung may nararamdaman kayong kakaiba. Alamin ang mga senyales ng heat exhaustion at heat stroke, pagkahilo, matinding pagpapawis, pagkapagod, pananakit ng ulo, mabilis na tibok ng puso at pagkalito. Kung maramdaman ninyo ang alinman sa mga ito, agad na lumipat sa malamig na lugar, uminom ng tubig at humingi ng tulong. Kung may kasama kayo sa bahay, magandang paalalahanan din sila na bantayan ang inyong kalagayan. Maaari rin kayong maglagay ng emergency contact number sa madaling makita. Ang pagiging handa at may kaalaman ay ang pinakamabisang proteksyon. Tandaan, hindi kayo nag-iisa sa pagharap sa init. Ang inyong kalusugan at kaligtasan ang aming pangunahing concern. Manatiling ligtas at malusog ngayong tag-init mga lolo at lola. Ayan po, mga minamahal naming lolo at lola, umaasa kami na ang mga payong ito mula sa gintong edad ay makatulong sa inyo na malampasan ang matinding init ng tag-araw ng ligtas at komportable. Tandaan, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para maprotektahan ang inyong sarili. Ang pagiging handa, may kaalaman, at paggamit ng mga simpleng paraan ay sapat na para manatiling malamig at malusog ang inyong kalusugan at kapakanan. Ang aming laging iniisip. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Gintong Edad. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video na may kapakipakinabang na impormasyon para sa inyong gintong edad. I-share din po sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang sa mga payong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Hanggang sa muli, manatiling malusog at masaya.